Ang mga Special Operation Forces ay ang pinakadisiplinado, may kakayahang magsagawa ng pinakadelikadong misyon, at pinakamabisang mga unit sa buong mundo. Dumadaan sila sa napakahigpit na mga proseso ng pagpili at pagsasanay upang magsagawa ng unconventional warfare tasks, na lampas sa paraan ng pamantayang puwersang militar. Ang totoo, ang mundo ay maaaring hindi alam kung ano mismo ang nagawa ng mga unit na ito, ngunit, ang kanilang mga public record ay sapat na, upang makuha ang pandaigdigang respeto. Sa walang partikular na pagkakasunod-sunod, ang mga ito ay ang 10 pinakamapanganib na mga Special Operation Units sa buong mundo. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. China's Snow Leopard Commando Unit. Ang China's Snow Leopard Commando Unit, ay dating kilala bilang Snow Wolf Commando Unit, na pinangalanan para sa tenacity ng Arctic Wolves, at ang kanilang kakayahang mabuhay sa malupit na mga kondisyon. Ito ay isang Special Operations Unit ng People's Republic of China. Sa kanilang pagsisimula, gumugol sila ng 5 taon sa pagsasanay ng lihim upang magsagawa ng counter-terrorism, crowd control, anti-hijacking, at bomb disposal, para sa 2008 Summer Olympics sa Beijing. Nag-training sila kasama ng mga unit ng Russian Special Task Force, sa panahon na magkasanib sila sa mga pagsasanay sa anti-terrorism, kasama sa pangunahing misyon ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan. Ipinagmamalaki ng unit na ito ang kanilang sarili sa bilis at pagiging asintado nila sa pagbaril, ang kanilang lakas at tibay, at ang kanilang diwa ng pagsasakripisyo sa sarili. Ang bawat recruit ay dapat maglingkod sa People's Armed Police sa loob ng 1-2 taon bago ito sumailalim sa mga pisikal na pagsubok at psychological. Ang unit na ito ay higit na hinasa sa martial arts at close-quarter combat, pero ang kanilang sniper squadron ay hindi dapat i-discredit, dahil mas mapanganib din ito sa labanan. Britain's Special Boat Service. Ang Royal Navy Special Boat Service, ay isa sa pinakalihim at piling mga unit ng militar ng United Kingdom. Ang Special Boat Service ay katumbas ng US Navy SEALs. Ang proseso ng pagpili para sa elite unit na ito ay may 70% na failure rate, at may kasamang 4 na linggong endurance test na lalong nagpapahirap at nagtatapos sa isang 40 kilometro na paglalakad na dapat makukumpleto sa ilalim ng 20 oras. Ang mga sundalong magtatapos ay kinakailangang na-master na ang paghawak ng mga armas, jungle training, complex fighting, combat survival bago sila opisyal na ipasok sa elite unit. Sa ngayon, ang Special Boat Service ay nananatiling isa sa mga pinakaiginagalang na unit sa buong mundo. Mula noong 9/11's Twin Tower attack, ang Special Boat Service ay na-deploy na noon, laban sa Al-Qaeda, ISIS, at ang mga Taliban, pati na rin sa mga rescue mission sa buong mundo, kabilang ang rescue operations sa Sierra Leone at Libya. Polish GROM. Ang GROM ay isang acronym na Group for Operational Maneuvering Response. Gayunman, ang GROM ay nangangahulugang Thunder in Polish. Ang unit na ito ay kilala bilang The Silent On-In. Isang kahanga-hangang grupo ng 315 na kalalakihan at isang babae na sinanay ng mga ilang buwan sa Great Britain, bago sumabak sa Poland na sinakop at hawak noon ng Nazi. Noong 1990, ang unit ng GROM ay naayos pagkatapos ng Operation Bridge, isang misyon upang matulungan ang mga Hudyo ng Sobyet na pumasok sa Israel. Ayon sa mga intelligence report, nakatanggap sila ng pagbabanta mula sa Hezbollah, sa lugar ng mga operasyon, kaya inaprubahan ang pagbuo ng Elite Counter-Terrorism Force. Ito ay nanatiling sekreto sa publiko, hanggang 1994, nang sila ay na-assign sa Haiti, para sa operasyon na maibalik ang demokrasya sa lugar. Ang GROM ay nagsasagawa ng mga rescue operation, kabilang ang pag-rescue sa mga hostage, pati na rin ang mga misyon ng counter-insurgency. Mayroon silang malakas na sandata at kadalubhasaan sa medikal at pinagkadalubhasaan ang iba't ibang mga disiplina ng militar, kabilang ang parachuting, amphibious insertion, diving, pyrotechnics, at paghawak ng sasakyan.
Kahit na nakikipaglaban sila sa mga terorista o mga war criminals, ang pangalang drum ay nandyan pa rin at kilala. Special Services Group of Pakistan. Ayon sa report ng Business Insider, na ang pagtitraining para sa Pakistani Special Services Group ay nangangailangan ng isang 36 na milya na paglalakad na ginawa sa 12 oras, at 5 milya na pagtakbo sa buong kit sa loob ng 20 minuto. Bunuo ang unit na ito upang labanan ang terorismo, ekstremismo, at separatismo. Ang pagsasanay sa SSG ay binubuo ng nakakapanghina na pisikal na pagconditioning, airborne school, isang 25 linggong kurso ng komando, at pagsasanay sa hand-to-hand combat. Iniulat na 5% lamang ng mga recruit ang nakumpleto ang mahigpit na pagsasanay. Dahil sa kanilang lokasyon, pinapanatili silang aktibong nakikibahagi sa mga misyon ng counter-terrorism. Mula sa mga hotspots kasama ang border ng India at Pakistan hanggang sa patuloy na conflict sa Afghanistan hanggang sa operasyon ng Zorb-e-Azbi, isang pinagsanib na puwersang militar na pag-target sa mga organisasyong terorista, ang SSG ay napupunta kung saan mainit ang labanan. Delta Force. Ang Delta Force ay ang isa sa pinaka-elite counter-terrorism unit ng US Army, kasama ang Army Rangers at Green Berets sa mga bilang nito, ngunit mayroon din itong mga operator mula sa Navy at Air Force. Ito ay tinatawag ng karamihan bilang Special Forces Operational Detachment Delta, the Combat Applications Group, at ngayon ay Army Compartmented Elements. Ngunit sa buong maikling kasaysayan nito, pinanatili nito ang higit na kakayahang makuha o pumatay ng mga high-value target, buwagin ng mga terrorist cells, at pag-conduct ng mga covert mission sa anumang lugar ng operation. Karamihan sa mga misyon na isinagawa ng Delta Force, ay classified, at bihirang makahanap ng opisyal na dokumento, na kahit na kinikilala ang unit na ito, ang isa sa mga pinakakilalang mga nagawa nito, ay ang Operation Red Dawn, ang covert mission na siyang nakahuli kay Iraqi President Saddam Hussein. Ang isang leaked recruiting video ay nagbigay ng isang sulyap sa iba't ibang mga pamamaraan ng pagsasanay para sa Delta Force, kabilang ang tactical driving, at mga car takedown, at mga assaulter team tactics. Ang mga testament sa kanilang accuracy, ay isa sa kanilang final exam, breaching operations, kasama ang ilan sa miyembro ng kanyang team, na nagpapanggap ng hostage habang ang kanyang mga kasamahan ay pinapaputukan ng mga target na lumalapit. Ang operation ay nagbibigay ng tiwala sa loob ng koponan at nagpapaalala na huwag tamaan ang kanilang hostage. France's National Gendarmerie Intervention Group. Ang unit na Dispersion de la Gendarmerie Nationale, ay isa sa pinaka-highly combat experience organization sa counter-terrorism sa buong mundo. Sa isang lugar sa pagitan ng isang SWAT team at Delta Force, ang French GIN ay tumutugon sa mga banta ng terorismo o domestic attack. Ang mga kalaban ay nag-evolve at gayon din ang Gendarmerie Intervention Group o GIGN. Ang kanilang misyon, mabilis na makakuha ng akses sa pinangyarihan ng isang pag-atake, hanggat maaari, pagkatapos ay makuha o mapatay ang mga assailant bago sila makagawa ng mas maraming casualties. Ang kanilang programa sa pagsasanay, ay kilalang-kilala sa pagiging brutal, at tumatagal ito ng 14 na buwan kung ang mga recruit ay maaaring gawin itong mahaba. Isang documentary team ang sumunod sa isang pangkat ng mga potensyal na recruit, at nakita niya ang 120 sa trainee ang bumagsak hanggang 18 sa loob ng 2 linggo. Kasama dito ang isa sa mga pinakamahusay na marksmanship school sa buong mundo, paghawak ng mga armas, airborne courses kasama ang hollow jumps, hand-to-hand battle, diving, survival training, at explosive ordnance disposal. Ang mga unit na ito ay mapanganib, ngunit pinahahalagahan nila ang disiplina sa labanan. May sabi-sabi, na ang issue lamang nila ay isang .357 revolver, bilang kanilang opisyal na sidearm, na may 6 na rounds lamang. The Sayeret Matkal of Israel. Ang Sayeret Matkal ay kilala rin bilang Unit 269. Ang Sayeret Matkal ng Israel ay isang sekretong Special Operations Brigade, na may halos maalamat na status.
Mula nang ito ay maitatag noong 1957, ang Sayeret Matkal ay nakuha ang reputasyon para sa malalim na mga kakayahan ng pag-reconnaissance, counter-terrorism at hostage rescue operations. Masyado silang malihim sa pag-operate at umaatake sila sa maliliit na bilang, at magdi-disguise, pagkatapos ay naglalaho na sila, bago pa napagtanto ng kalaban kung ano ang nangyari. Ang isa sa mga pinakakilalang operasyon nito ay ang Entebbe Rescue Operations noong 1976, nang ang isang eroplano ng Air France na nagdadala ng 250 mga pasahero sa Paris, mula sa Tel Aviv ay na-hijack ng mga terorista. Ang mga pasahero na hindi taga-Israel ay pinakawalan, ngunit nanatili ang 106 na mga hostage. Ang rescue mission ay tumagal ng 1 linggo upang magplano, at 1 oras nila itong naipatupad. Ang Disguised Task Force ay inilipad ng eroplano kasama ang Land Rovers at isang Mercedes-Benz. Napagtagumpayan nila na ma-infiltrate ang lokal na army, mapatay ang mga terorista, at iligtas ang lahat, maliban sa 4 sa mga hostage. Isang sundalong Israel lamang ang napatay sa pag-atake na iyon ng mga terorista. Spain's Special Naval Warfare Force. Ang Spain's Special Naval Warfare Force ay binuo noong 2009 nang pinagsama-sama ng bansa ang iba't ibang mga unit ng Navy ng Espanya sa isang combatastic entity. Ang Fuerza ay binubuo ng espesyal na unit ng Combat Divers, Special Explosive Diffusers Unit, at ang Special Operations Unit ang pangunahing tactical na hinalinhan nito. Ang Special Operations Unit na ito ay may responsibilidad para sa maritime counter-terrorism, battle diving, air at amphibious insertion, battle search and rescue, at shipboarding. Sa ngayon, ang nagdadala na ng laban ay ang mga elite unit. Mayroon silang kasaysayan sa paggamit ng mga taktika sa hostage rescue at pagkompronte sa mga pirata. Noong 2002, suportado ng Hombres Rana ang Operation Enduring Freedom sa Indian Ocean, nang atakehin nila ang isang sasakyang pandagat ng North Korea, na may kargang mga Scud missile para dalhin sa Yemen. Pagkatapos, noong 2011, ay nailigtas nila ang isang hostage ng Pransya mula sa Somali pirates. Russian Spetsnaz. Ang Russian Spetsnaz ay natatakpan ng misteryo, dati itong paramilitary, na inorganize noong kainitan ng Russian Revolution. Karamihan sa mga miyembro nito ay maihahambing sa US Army Rangers, isang elite unit na katulad ng Delta Force. Nagkaroon sila ng isang traditional background sa battlefield reconnaissance, shortening chain of command ng mga kalaban at linya ng supply, at target ang mga tactical na armas na pinapakinabangan ng kalaban, ngunit isang bagay na ginagawang naiiba sa kanila sa US, ay ang mga operator, at ang kanilang kalayaan na maihalo at maitugma ang kanilang mga armas. Sa isang casual na taga-masid, maaari silang lumitaw at mahirap na makilala ang isa't isa, ngunit sa bandang huli, mayroong isang dahilan, na sinusubukan ng Russia na malampasan ang Estados Unidos. US Navy SEALs. Ang mga Navy SEAL ng Estados Unidos ay marahil ang pinakamahusay at pinakamagaling na mga Special Operations Forces sa buong mundo. Ang pamantayang mapagkumpetensya upang isaalang-alang para sa pagsasanay sa paglangoy ng 500 yarda, mula sa alas 10:30, 79 na push-up, 79 na sit-up, 11 pull-up, at isang alas 10:21.5 milya na pagtakbo para lang makapasok. Ang paghahanda upang maging isang ganap na Navy SEALs ay binubuo ng Basic Underwater Demolition, Parachute Jump School, and SEAL Qualification Training, at inilalarawan na hindi basta-basta bilang isang brutal, pagkatapos ay gumawa sila ng isa pang 18 buwan ng pagsasanay para sa pre-deployment. Ang mga Navy SEAL ay naghahatid ng lubos na kadalubhasaan, matindi at mapaghamong mga tactical na kakayahan, kabilang ang direct action warfare, special reconnaissance, counter-terrorism, and foreign internal defense. Mula sa Korean War, at Vietnam War, hanggang sa Somalia hanggang sa Operation Iraqi Freedom, and Operation Enduring Freedom, to Operation Inherent Resolve, at, higit sa lahat ay ang pagkakapatay nila sa international terrorist na si Osama Bin Laden. Ang Navy SEAL ay gumawa ng sariling marka.